Magandang araw mga kababayan ko. So napanood niyo po ba itong video ni Senator Amy Marcos? Ito nakasuot siya ng parang pan-Dracula. Ang tako kasi sa kuwelyo. So all throughout that video, ay talagang nagki-cringe ako. Kasi hindi ko akalain na merong ganitong klase ng kapatid. Actually, magpakatotoo tayo, meron talaga mga ganito 'no, yung kulang sa amor, kulang sa pagmamahal sa kadugo. Pero I never expected na manggagaling 'to lahat kay Senator Amy Marcos. Actually, dun pa lang sa rally ng INCA, yung siniwalat niya na gumagamit nga daw ang kanyang kapatid at Chuchuchu Eklabu. Talagang nagwi-wish ako noon na may this kind of sibling relationship never find me at all. Ibang klase 'to si Senator Amy Marcos talaga. Sobra talaga yung pamamahiya niya, paghu-humiliate niya sa kanyang kapatid. Hindi ko expected ganito ba yung sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid? Ganitong klase ng pagmamahal ba yung sinasabi niya? Yung wawalang yain niya yung kanyang kapatid sa publiko, kanyang papahiyain ang kanyang kapatid, sisiraan niya. Actually, I call this paninira. Kasi bakit ko sinasabing paninira 'to? Kasi wala naman siyang ebidensyang nilalatag, eh. Hangga't wala kang pinapakitang ebidensya, hangga't wala kang nilalatag, 'no, despite na mga sinabi mo na kasiraan ng isang tao tapos wala kang nilalatag, it's all tsismis, it's all paninira. Hindi siya natatakot magsinungaling, 'no? Sobrang kapal ng mukha din talaga nito ni Imee, sobra talaga. Nakakapangilabot pa dito sa video na 'to kasi binanggit niya ang kanyang ama na hindi daw niya kinayang bantayan ito si President Bongbong Marcos 'no. Yun nga, binarag siya ni Yuse Claire Castro, sino ba dapat bantayan, sino ba ang kulang sa aruga, 'di ba? Kasi makikita mo naman talaga, eh. Etong pinapakita ni Imee Marcos sa publiko, it says a lot about her personality. Dun pa lang maju-judge mo na siya. Pero si President Bongbong kahit kailan ba, nagwala ba 'yan? 'Di ba, nagme-meltdown ba 'yan kagaya nga ng sinabi ni Yuse Claire? Never nag-meltdown. Si President never nagmura 'yan, 'di ba? Hindi nga nagre-react 'yan sa mga paninirang ginagawa niyo, eh, sa mga panggagago at pambabalahura ng mga tao, never nag-react 'yan si PBBM. Nakakapangilabot kasi ang pino-portray niya mabait siyang ate, pino-portray niya na mabuti siyang tao, na hindi niya kinaya ang kanyang kapatid, 'no, sa pagbabantay sa kanyang kapatid, pagko-concern sa kanyang kapatid when in fact, tingnan mo yung ugaling pinapakita mo, 'di ba? Ikaw yata yung may diferensya. Kasi hindi mo magagawa 'yun sa kapatid mo kung talagang tunay na mahal mo ang iyong kapatid, never mo 'yan masisiraan. Trust me, kapag nagmahal ka hindi mo kayang siraan ang isang tao. At most especially, public figure ka, ganyan ang pinapakita mong asal, ganyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Meron pa siyang isang video na kasunod lang din, eh. Yung sumunod niyang video ay parang nagso-sorry siya kay Vice President Sara Duterte. I'm sure some of you napanood niyo na 'to na isinubo daw niya at pinahamak daw niya si Vice President Sara Duterte dahil siya daw ang nagpilit para kumandidato itong si VP Sara, na nananahimik lang naman daw talaga 'to at, tatakbo nga lang daw itong mayor sa Davao pero talagang kinulit niya para tumakbo bilang Vice President. So, parang sinisisi niya yung sarili niya dahil isa siya sa mga kasangkapan kung bakit nasisira daw ang buhay ni Vice President Sara Duterte ngayon sa mga pangyuyurak daw. So, alam na natin kung sino na naman yung sinisisi niya ng yuyurak kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na kung bakit siya loyal na loyal sa mga Duterte 'no. Way back a couple of months ago may nadiskubre din 'no, ng mga detalye tungkol dito kay Imee Marcos pero hindi lang siya na-stress out masyado. So I have a hunch na ito ay may kino-conceal din na something na natatakot siya na mabulalas. So yun lang naman ang puwedeng maging rason kung bakit ka magiging loyal sa ibang tao at hindi sa sarili mong kadugo. Itong ginagawa ni Senator Amy Marcos hindi ito nakakabilib, especially sa mga Pilipino na sobrang mapagmahal sa mga kapatid. Ito din ang rason, eh, sa totoo lang kung bakit marami din ang umayaw ng mga Ilocano dito kay Senator Amy Marcos 'no.
kahit papaano may bumoto kasi siyempre loyalista ng mga Marcoses. Pero sa totoo lang, ang laki ng binaba ng trust rating niya. Humabol na lang 'to, eh, kaya nga pang-ilan lang siya sa senatorial nung midterm elections, 'di ba? Pangkulelat siya. Kumbaga pasang-awa lang siya, ganyan, 'no? Kasi marami ng umayaw sa pinakita niyang asal, sa ugali niya. Katulad nga ng sinabi ko dun sa vlog ko nung nakaraang midterm elections kasi nga lumagapak sa survey noon si Senator Amy Marcos, 'no? Eto si Amy Marcos hindi siya maka-Duterte at hindi rin siya maka-Marcos. Siya ay maka-Amy. Sarili lang niya ang iniisip niya kung paano niya maisasalba yung sarili niya. Kaya huwag kayong magpapapaniwala kay Amy kasi selfish yan. Kitang-kita na natin yung karakas niya. Ngayon kung hindi niyo mage yung point ko, eh bobo talaga kayo.